For today's episode, gumamit tayo ng udon. So, udon is a thick Japanese noodles made of wheat flour. Kung gusto mong makita kung paano gawin ito from scratch, panoorin nyo po yung Japanese cooking class episode natin kasi 2 years ago, nagpunta po kami sa Tokyo para matutunan kung paano gawin ito from scratch. Pero syempre, makikita nyo, ayan kailangan tinatapak-tapakan pa and medyo kailangan mag-exert ka ng lakas ng body pressure para maging successful ang iyong udon. Kung ayaw mo naman siyang gawin from scratch, you can just easily order this online or may nabibili din sa mga Korean, Japanese stores or even sa mga supermarkets. Ito pong 1 kilo, so 200 grams ang isang pack. Itong 1 kilo, less than 300 pesos po. So, ang bili ko lang nung nag-sale online is 215 pesos yung 1 kilo. Very affordable and delicious and easy to prepare. Simulan natin. Gagawa tayo ng 4 na recipes ngayon. Una is itong udon carbonara. Meron ako ditong bacon. So, you can use guanciale kung gusto mong mas authentic yung carbonara. Pero ngayon kasi ito lang ang meron ako sa aking freezer. So, kuha lang akong konti. And in my stainless saucepan, i-render lang natin yung kanyang fats. Yan, damihan na natin para mas masarap. Low flame lang. Low-medium flame. Kailangan mapasensya ka lang dito. Hintayin mo siyang magmantika, hintayin mo siyang lumutong. So, ayan. Medyo hindi mataba yung aking bacon, kaya hindi siya masyadong mamantika, but it's okay. And then I have here 4 egg yolks. 5 egg yolks pala kasi yung isa gagamitin kong pang-garnish. So ito actually okay na to. Hindi mo naman siya kailangang palutungin ng sobra. Gusto mo lang magmantika siya ng konti. Now, turn off the heat kasi you want your pan na hindi masyadong mainit. Kasi dito na din natin itotos yan later. Set aside mo lang yan. Iwan mo to. And then, for this, pwede ng 200 grams. 1 portion lang ang gawin natin. So, yung udon, meron ako ditong boiling water. Pwede mong lagyan ng konting asin, parang ipapasta mo lang. Ngayon, iba-blanch lang natin to. You don't want to overcook this kasi pag nalabog, hindi na masarap. Parang nagpapasta ka lang din, you want this parang al dente. Yung may bite pa rin. Kaya actually, kung gusto mo talaga yung masarap na udon, yung handmade from scratch. Ito kasing store-bought, pag medyo na-overcook mo siya, nalalabog na talaga, mabilis malabog. So ito okay na to. Binlunch ko lang siya ng mabilisan. Okay. And then, ilalagay natin yan dito. Put egg yolks. 2 egg yolks lang ang ilalagay ko dahil 200 grams lang yung nilagay ko. And then, a little bit of your water. And you just toss it like that. And some freshly grated Parmesan cheese. So, ang magluluto lang po dun sa egg yolk mo is the residual heat from the pan and the pasta water. Okay? Tapos yung saltiness, manggagaling dun sa cheese and dun sa bacon. And then that's it. Yan natin ng konti pa nitong
And then, egg yolk sa gitna. Ay, nabasag na ang egg yolk. Okay lang yan. At least dramatic. Spring onions. And, meron ako dito Japanese seasoning. Nakikita ko to sa TikTok eh. Sa Japan daw, merong pinipilahan ito. Alam mo naman ako, wala akong tiyagang pumila. Pero feeling ko, mas masarap to kung ang ginamit natin is talagang guanciale. My God. Lasang sosyal. Alam mo yung the richness coming from the egg yolk, the fat from the bacon. And nung tinest ko kasi po ito, hindi ko tinusta masyado yung sa ilalim. I used a non-stick pan. So wala yung mga brown-brown na yan. Mas masarap pag nandyan yung mga sunog-sunog sa ilalim ng bacon. Next naman, let's do a mi goreng but using udon. And I'm also using spam or luncheon meat dahil wala akong chicken. Lagyan na din natin ng shrimps yung mi goreng na yan. A little bit of oil. Kailangan medyo umuusok na yung wok. Perfect. And then let's start. Onions, garlic. Kung ang ilalagay mo ay spam, put spam. Kaya po malaki yung spam kasi parang ano siya, kitang-kita mo, feel na feel mo, pero pwede mo naman liitan niyan. Carrots. If you want to put shrimps, pwede ka na din maglagay ngayon. Blanch your udon. Just quickly blanch it. Put your noodles. Ketchup mayonnaise. Little bit more carrots. Your bok choy. Gugupitin ko yung bok choy natin kasi medyo matanda siya. Malalaki masyado. If you want it spicy, little bit of sriracha. Splash of soy sauce for added saltiness. Okay, that's it. Yung ketchup mayonnaise po kasi, tamis din po ang kanyang naiiambag. So, kailangan mo pa maglagay ng soy sauce for the saltiness. If you want to put MSG, chicken powder, pwedeng-pwede para may added linamnam. Okay? O, nakita mo, 2 serving ito. So, mi goreng using udon. Ang o-orderin mo naman dito, ketchup mayonnaise. Kasi parang wala yung authentic flavor ng mi goreng kung wala ito. Kasi yung mi goreng na nakakain namin sa Bali, talaga may mga fish balls meat sa gilid. Kaya sabi ko, lagyan natin ng spam. Hindi naman required, but it's desired. O tapos, lagyan mo ng fried egg. Tikman natin ang mi goreng using udon. Oy! Yan yung sinasabi ko. Kasi ito parang inuulam o. Dito mo hihimay-himayin yung spam. Well, nasa sayo ha. Kung saan ka happy. Alam mo naman ako, hindi kasi ako sumusunod masyado sa mga, ay, kailangan ganito. Ang importante, masarap. Make sure to put sriracha kasi nandun yung
anghang nasa dulo. Actually, hindi required na may shrimps. Kahit spam, kahit nga squid ball ang ilagay mo dyan. Delicious and hindi nakaka-stress lutuin. O ayan, next recipe, third recipe. Ito po, medyo may kwento. So, yung sa Luke Yuen, I'm sure many of you familiar kayo sa Luke Yuen, yung Chinese restaurant na nasa Cash and Carry, Makati Supermarket. So kami po ni Nanay Rose, paborito namin doon. Every time magsusupermarket kami dati sa Makati Supermarket in Alabang, doon kami didiretso. Meron sila before na stir-fried udon with seafood. Pero ngayon kasi tinanggal na nila sa kanilang menu. Ay nako, super sarap po nun. Siguro sa buhay ko mga 50 times ako nakakain nun. Kasi every time kakain kami, yun yung automatic na order namin ni Nanay Rose. So ngayon, susubukan kong gayahin. Kasi gisa-gisa lang naman yun. Mabilis lang po yan. So I'm using a non-stick pan. I'm going to put a little bit of pork lard. You can always use vegetable oil. I have here some ginger, just to remove the lansa. This is for 200 grams of udon. Minced garlic, sliced onions, and low flame, sweat mo lang yan. I'm using a non-stick pan para yung isda ko hindi madurog pag nanikit, okay? And then I'm going to put my fish. Ang nakalagay doon, fish fillet. This is lapu-lapu fillet. Lakasan natin yung apoy, medium. And pwede na din tayo maglagay ng ating shrimps. We peeled the shrimps and we deveined. I'm going to season this with chicken powder. You can use just salt. Pero kasi yun, malasang-malasa, alam na. You can also put MSG if you want. I'm being careful because I don't want my fish na durog-durog. Okay. Now my vegetables, carrots, lagay mo lang sa ibabaw. You let the steam cook the vegetables, bell peppers. Red and green ang ilalagay natin. Okay. Now, ang ating 200 grams na udon. Okay, naaamoy ko may natutusta na. Lagay na natin to. Tapos, konting soy sauce lang. Pwede ding oyster sauce. Just a little bit. Ganyan lang. Mga 1 to 2 tablespoons. Pati oyster sauce. Konti lang din. Toss lang natin ang mabilis. Being careful na wag madurog ang isda. Okay. And then, kuha lang tayo ng konting sabaw nitong to keep it nice and moist. Turn off the flame and then put a splash of sesame oil. Ayan na ang ating stir-fried seafood with udon. Diba? Buhos na natin dyan. Ayan, ganyan-ganyan yun. Although yun po, medyo mas maputla ng konti. So palagay ko na parami ang lagay ko ng toyo. Wala po yung mga garnish ha. Ganyan na mismo. Ayan, umuusok-usok pa. O naaalala ko yun, high school ako noon eh. Susunduin ako sa school, mag-grocery kami sa Makati Supermarket. Tapos magmimerienda kami niyang stir-fried udon or with seafood. Tikman na natin. Alright. And pag kinakain namin yun, may chili garlic. So itong crunchy chili garlic, available po to dito sa Chef RV. Ito yun. Napakasimple, di ba? Walang mga kiyeme-kiyeme, hindi ka nagpakahirap sa kitchen masyado.
Napaka-fresh nung gulay, yung seafood perfectly cooked. Now, may isa pang recipe. Ito, inimbento ko nung isang araw, pero ang sarap-sarap. Okay. And itong isa naman, gumawa tayo ng spicy udon. Ito, inimbento ko lang to nung isang araw. Tignan nyo po kung ganong kadali. Teka, unahin muna natin ito. Pag madaming niluluto, medyo nakaano ko, kimchi. Hindi ko po ginawa ito, ha. Itong recipe na to, yung for example, magko-Korean barbecue ka, gusto mo lang ng may quick noodle recipe, gupitin mo yung kimchi, and then just 2 tablespoons of gochujang, or more if you want it extra spicy. And then the udon. For the udon ha, kung nagmamadali ka, kahit wala kang boiling water, kahit actually, banlian mo lang po yan ng tubig galing sa kettle. Ganyan lang. Bubuhayin mo lang. O ilagay mo sa bowl, tapos banlian mo ng mainit na tubig from the kettle. Okay, look at that. Turn off the heat. Spring onions. Sesame oil. Sesame seeds. Give it a nice toss. Ayan. So while it's very hot, buhos mo dyan. And then, mag-grate tayo ng easy melting cheese on top. And, i-microwave lang natin ng mga 30 seconds. Yung cheese po, aside from the flavor, ang ginagawa kasi niya is binabalance niya din po yung anghang. And ang daling gawin, kitang-kita nyo naman, di ako nai-stress. 2 weeks ago, nagtetest na ako ng mga udon recipes. Sabi ko nga, ang gagawin ko talaga is yung udon from scratch. Kaso lang, Diyos ko, bumili ka na lang ng gawa na. Ngayon natin itong Japanese seasoning. Ayan, natunaw na. Spring onions. Diba nakakatuwa? Okay, let's try this. Wow. Yeah, maanghang talaga siya. Pero binabalance siya ng cheese. Spicy udon with cheese. Ito na nga. 4 lang talaga yung lulutuin ko, pero gumawa pa tayo ng isa. Why don't we make a super easy lomi copycat but using udon noodles and using my leftover mga panggisa dito. Ito din kung saan ko niluto yung udon kanina. Lagyan natin ng butter. Hinaan lang natin ang apoy kasi mukhang pipilansik siya. Ayan. Bawang. A little bit of oil. Sibuyas. Tapos, nagyan na natin ng hot water. Hingi pang konting tubig, dear. Okay, sige, konti pa. Damihan na natin para pang lunch ng sangkabayanan. Konti pa. Let's put chicken powder.
Hintayin natin kumulo. Okay, so kumukulo na siya. Let's season this with black pepper. A little bit of soy sauce. So, yung aking hipon, para malayo ang marating nila nung isda, ayan, ginupit-gupit ko. Okay. Lagay mo na dyan. Ang mga kagulayan. Carrots. Ito yung mga tira nating eggs kanina. I have a lot of egg whites. May egg yolk pa. And then I have more eggs. Gusto ko kasi sa lomi maitlog. Pag nilalagay mo yan, kailangan, ayan o, carefully inaano mo. You're beating it para maganda yung strands nung eggs. And then let's prepare slurry, cornstarch, and water. A little bit of cornstarch slurry. And I'm just going to put a pinch of turmeric for the color. And since naglagay din tayo ng seafood, para pantanggal din ng konting lansa. Para dun sa mga sensitive sa malansa. Nakukulangan pa ako sa kulay. A little bit more. Nilagay ko na lahat ng slurry ko. And then next, ilalagay ko na yung udon. Okay. Ayan, may isa pa akong pake. Ay! Lagay na natin lahat yan. And then, finishing touches, lagyan natin itong Chef Arby's crispy chili garlic. And then, pag kumulo yan, ready na yan. Also, ayan, hindi kailangang mahal. Ang importante, mahal ka. Hindi kailangang nagpapaka-stress. Ang importante, hindi ka nasustress sa kanya. Charot. So, ito, ano? Wala na ng mura ngayon. Lahat na nagmamahal. So, nakita mo, ang udon, napaka-flexible, napakadaling gawin, and napaka-affordable. So, gumawa ka na. Kung meron ka mang maiisip ang ibang recipe ideas, i-share mo naman sa amin yan. So, udon, 5 recipes, or we can call this udon buffet. O, ayan, magla-lunch na kami dahil mag-aalauna na po. Kumukulo na ang tiyan ni Mommy Rose. Teka. Nagpa-check up ako eh. Matabang ba? Itimplahan na lang ng toyo. Toyo't calamansi on the table. O, ayan! Thank you for watching! Magbabay ka. Thank you! Bye!